Ang palusot po ng mga katulad ni Digong, ni Bato de la Rosa, pati na rin si Bongo at si Sara Duterte, marami silang palusot, marami silang kasinungalingan na hinahabi. Tungkol nga ko dito sa paglutang uli netong si Arturo Las Cañas. Bagong script daw ang binibitawan ngayon na statement netong si Las Cañas. Bagong script. Kung titignan natin, meron ba na posibleng nagmamanipula kay Las Cañas or sarili niya yung desisyon? Dahil ako'y naniniwala na pag inusig ka na talaga ng konsyensya mo, ay doon nalalabas yung pagiging matapang mo para isiwalat ang mga bagay na dapat isiwalat. Tungkol halimbawa sa mga Duterte. Maraming alam etong dating gunman ba ito ng Davao Death Squad. Marami siyang alam. Na ang ibig sabihin, dapat lang napakinggan. Dapat lang na wag isantabi ang kanyang mga statement. Dahil, naku po, ay kung mag-imbento siya ng statement, ano naman kasing mapapala niya? At sino? Sino yung humahawak sa kanya halimbawa para mag-imbento ng mga statement niya na ganito? Ang pagkakaalam ko, gawain yan ng mga DDS, mga Duterte, mga Marcos. Yung mag-imbento ng kaso katulad ng ginawa kay Atty. De Lima na si Digong. Yan ang napapala nyo. Hindi kayo or hindi ito mag-iimbento sa tingin ko ng isang kwento para lang kayo ay siraan. Siraan na naman kayo anyway. So might as well na isipin na lang siguro netong si Las Cañas na ang kanyang ginagawa ay for the sake of justice ng mga biktima. Anyway, eto yon. Listen to Arturo Las Cañas. Listen to his story about the Duterte's criminal enterprise. Grabe, no? Criminal enterprise. Ang tindi. Yung tipong lahat ng nagtatrabaho, lahat ng galamay ni Duterte ay may mga lisensya. Lisensyado yung mga yan. Ang ibig sabihin, dahil mga mamamatay tao, they all have the license to kill? Yun ba yun? O di ba dapat wala? Pero sino ba ang nagbigay ng lisensya sa mga yan para pumatay? Ay natural, yung kanilang leader na si Digong. The goal of the Duterte family to pose as the saviors of the nation when they are in fact the very scourge from which this nation needs saving. Totoo, ako'y naniniwala. Ang pa-plastic, yung tipong akala nila talagang kayo yung savior ng ating bansa, kayo yung may malasakit sa ating bansa, kayo ang totoong nagmamahal sa ating bansa. Yan po ang kinikilos ng mga Duterte. Yan po ang gustong itatak ng mga Duterte sa kanilang mga utu-utong taga-suporta. Pero ang totoo nga, katulad ng sinabi ng Senator De Lima, ito mga Duterte po ang maglalagay sa kapahamakan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Evil. Yun yung word na ginagamit ni De Lima, ni Senator De Lima. No evil deed can be hidden forever. Totoo yan. Wala po talagang pwedeng maitago forever, lalo't kasamaan yan. Lalo't evil deed yan or doings. Abay, unti-unting lalabas, unti-unting madidiscover, unti-unting mag-unfold kung ano yung totoong ginawa. At kung ano yung totoong intensyon na itong mga Duterte dito sa ating bansa. Tignan nyo ngayon kung ano yung gustong mangyari ni Duterte, maging independent ang Mindanao. Sa tingin nyo, it's all about being independent? Sa tingin nyo, totoong nagmamalasakit at kuno nga ay kinakaawaan ni Duterte ang Mindanao? Abay, sa tingin ko, napaka-personal din ang kanyang interest dyan. Napaka-personal ng kanyang pakay dyan sa kanyang sinusulong na independent Mindanao. Ako'y natutuwa, syempre, na nadadagdagan yung boses, nadadagdagan yung mga kababayan natin, mga tao na naandyan para magbigay ng pahayag at ilahad ang katotohanan, katulad nga ni Senator De Lima at ni Arturo Las Cañas. Good luck, Digong.